Nakita ko na nagsalubong ang makakapal na kilay niya. Ako naman ay bigla akong na-realize ang nasabi ko at napagtanto na hindi ko dapat iyon sinabi sa binata. Kung kanina ay 90% na ang chance ko na matanggap bilang katulong, ngayon ay bukang 50-50 na. Anong sinabi mo, miss? Mabilis kong itinaas ang isang kamay ko at nag-peace sign sa kanya na makita ko na namuo ang galit sa mukha niya. Grabe, sabi ni Dad mabuting tao to. Ba't ang bilis magalit? Joke lang sir, hindi ka naman mabiro. Huwag po kayong mag-alala sir, hindi po ako magkakagusto sa inyo. Hindi rin man po kayong type ko. Yung type ko kasi chinito eh, hindi ka naman chinito. Saka nakakatakot po kayo. Sabi ko rito. Lalo na yung hatog niya na parang ready to attack any moment. By the way, I am Romano Castellanos. I just want to clear things before I accept you, Mandy. Ang ibig kong sabihin ay nais ko maging klaro sa iyo ang isang patakaran ko dito sa bahay ko. Tumango ako at ngumiti. Pero ang isa sa napansin ko, he's trying to translate his words when he speak to me in English. Ilalagay ko rin yan sa notebook ko mamaya. Good at bad, I need to note his attitude. Pero syempre mas gusto kong isulat ang mga bad things about him. That's the reason why I am here. Dahil kakaalis lang ng 2 katulong ko kanina, pwede ka na magsimula ngayon. Cook me something to eat, nagugutom na ako. Anito, tumayo na ako at yumuko sa kanya. Okay sir, ako pong bahala. Ano po bang gusto niyong kainin? Tumayo rin siya. Ang tangkad. Napalinok ako na mapatingin na naman sa gitnang bahagi ng katawan niya. Diyos ko, mahihirapan na ata kung ialis sa isipan ko ang nakita ko kanina. Mandy, look at me. Bakit sa iba ka nakatingin? He asked me. Kasalanan mo. Mahina kong bulong. Anong sinabi mo? Napailing na lang ang binata at humawak sa sentido. You are a different maid. You talk back. But it's okay as long as you do not fall for me. What I need in my house is a real maid. Not a crazy who wants to seduce me. Ay, grabe. Matutulog muna ako, Mandy. At bababa ako pagkatapos ng 2 oras para kumain. Si Manang Celia ang maghahatid sa'yo sa silid mo. Mamaya na rin kita kakausapin tungkol sa sahod mo buwan-buwan. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na ito at naglakad papasok sa silid nito. Sa tono ng boses ng binata ay nahimigan ko ang pagod nito. Kaso tanghali pa lang, ang aga ata ng uwi nito kung galing sa opisina. Okay Amanda, first day mo na ngayon. Tanggap ka na at kailangan pagbutihin mo. Sabi ko sa sarili ko at lumabas na ng silid. Kailangan sa loob ng 2 buwan ay makakita ako ng matibay na ebidensya na makapagpapatunay na hindi nararapat sa akin ang lalaking to. Mandy ang pangalan mo, Neng? Kaagad kong nilingon ang matandang katulong. Opo. Saan ang lugar mo? Tanong ulit niya sa akin. Hindi ko yun napaghandaan, kaya bigla akong nag-isip ng probinsya. Sa Nueva Ecija po ako talaga, pero nakipagsapalaran sa iba't ibang lugar para mabuhay, hanggang mapadpad po ako dito sa Tagaytay. Napakasipag mo naman at palaban sa buhay. Bigla akong nakonsensya sa pagsisinungaling. May puso kasi ako sa matatanda. Dito ang silid mo. Tig-isa ng silid ang lahat ng katulong na pumapasok dito sa bahay ni Sir. Napatingin ako sa buong silid. Grabe ha, pangkatulong lang ang silid na to. May sariling CR, may aircon, tapos may pang-isahang sofa sa loob. Kumpleto. In fairness ha, maalaga sa katulong si Romano. Iilan po bang natitirang katulong ni Sir dito? Nabanggit niya po kasi yung nangyari kaya kailangan niya ng katulong. Mabilis nang umiti si Manang Celia sa akin. Ako at ikaw na lang ang katulong, Mandy. At yung nangyari ba? Totoo yon. Ang ibang mga nag-apply na katulong sa mansyon na to ay hindi naman talaga nais kumita. Nais lang nilang mapalapit kay Sir at akitin ito. Napangiwi ako. Ibig sabihin ay totoo nga? Ganun po ba? Oo, Iha. Ikaw ba? Hindi tumibok na mabilis ang puso mo na makita mo siya? Magandang lalaki si Sir, mayaman, maraming mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Dagdag pa ni Manang Celia sa akin. Ang totoo ay nagulat ako kanina nang makita ko ang binata sa guardhouse. Stable pa naman ang puso ko, pero na makita ko yung hotdog nito, doon na parang humiwala yung kaluluwa ko. Malamang rin titibok na mabilis ang puso ko. Pero may issue ba siya, Manang? Kumunot ang noo ni Manang sa tanong ko. Issue? Anong issue? Lumapit ako sa kanya at bumulong, kahit na kami lang naman ang naroon.
Issue, masama ba ang ugali niya? Ngumiti naman si Manang. Ikaw ang makakaalam niyan, Iha, pero huwag ka matakot. Hanggat hindi mo nalalabang ang isang patakaran ni Sir, ay walang mangyayari sa iyong masama. Napagdikit ko ang mga palad ko na maisip ko na baka may mahigpit si Romano at ayaw nitong may nagkakagusto dito at napapalapit na katulong dahil may girlfriend na ito. Siguro Manang may kasintahan na po si Sir, no? Kasi mahigpit po siya dito at ayaw niya na may nagkakagusto sa kanyang katulong. Hindi nagsalita ang matanda at ngiti lang ang iginanti nito. Na-curious ako tuloy lalo. Mas magandang ebidensya na may kasintahan na ito para hindi matuloy ang nais ni Dad. Pagkatapos ko makapagpalit ng uniform, ay pinasadahan ko ng tingin ang aking sarili sa body size mirror na nasa silid ko mismo. Inayos ko ang fake bangs ko na nabili ko rin sa palengke. Sinigurado ko rin ang nunal ko na maayos ang dikit. Tapos hinila ko ang long sleeve ko. 10 ang dala kong tight long sleeve para maitago ang mga braso ko. At dahil slacks type naman ang pang-ibaba ng uniform, hindi na ako mag-aabala pa sa mga binti ko. Maya-maya ay lumabas na ako ng silid at bumaba para pumunta sa kusina. Halika, alam mo bang gamitin ang mga ganitong appliances? Tanong ni Manang sa akin. Opo, marunong naman po ako ng oven, air fryer, ng rice cooker at iba pang kagamitan sa kusina. Nakapag-apply na po ako dati bilang katulong, kaya maaasahan niyo rin po ako sa kusina. Nabuti naman. Sige Mandy, maaari ka na magluto. Maya-maya lang ay bababa na si Sir. Mayaman kami, pero pinalaki ako ng mami na hindi spoiled. Marunong ako magluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Marunong ako maglinis ng bahay at maglaba. Wala naman kasi akong katulong sa sarili kong bahay. Lahat ng gawain ay ako ang gumagawa. Okay, siguro ay afritada na lang iluluto ko. Sabi ko at kinuha na ang mga ingredients na gagamitin. Nagsimula na ako magluto habang patingin-tingin sa orasan. Sabi kasi ni Romano ay 2 oras lang siyang matutulog at bababa na. Tama ng lasa. What's that smell? Ay, hotdog! Gumawa ng ingay ang nalaglag na sandok sa gilid ng stove. Nang lingunin ko ang nagsalita, ay nakita ko si Romano na gulong-gulo ang buhok at walang pang itaas. Tanging ang sweatpants na lang ang suot nito. Paano nga hindi magkakagusto rito ang mga katulong na papasok sa kanya kung palagi nitong ibinabalandra yung katawan nito? Are you done cooking? Sir, sabi mo 2 oras bago ka bababa. Nagulat na lang ako na maglakad siya palapit sa akin. Natulos ako sa kinatatayuan ko, lalo na nang sumobra ang lapit nito. Ganito bang ginagawa nito sa mga katulong niya? Abay talagang mahuhulog nga sa kanya. Sir, ano bang... Napasinghap ako nang ilagay nito yung hintuturong daliri nito sa bibig habang nakatingin sa akin. Taste good. Help! Sigaw ng kanyang isip. Ipit na ipit kasi ang sarili ko at nakaliyad pa para lang hindi mapadikit sa lalaking ito sa harapan ko. Kung ganun ay tinikman niya pa lang yung niluto ko. Pero kailangan ba sa ganitong posisyon pa? Hingang malalim, Amanda. Huwag ka magpa-apekto sa lalaking yan. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Narito ka sa pamamahay niya para imbestigahan ito. Hindi ka maaaring mahulog sa patibong niya. Mukhang tinitest niya ang pasensya ko at tinitingnan kung type ko siya katulad ng mga katulong na napalayas niya. Sir, kung nagugutom na po kayo ay maghahanda na ako. Magalang kong sabi. Umatras na ito kaya nakahinga naman ako ng maayos. Talaga ba naglalakad ito dito sa bahay niya nang walang pang itaas na saplot? Nasaan si Manang Celia? Tanong nito sa akin. Siguro po ay nasa labas. Sagot ko naman habang nagsasandok ng kanin at naglagay na rin ako ng ulam. Naiilang ako dahil pakiramdam ko ba ay pinapanood niya ang bawat pagkilos ko. Binuksan ko ang ref at kumuha doon ng juice bago nagsalin sa pitchel at inilagay iyon sa island counter. Nakikita ko pa rin sa gilid ng aking mga mata ang pagsunod sa akin ng tingin ni Romano. Diyos ko, feeling CCTV naman ito. Mukhang sinisiguro niya na hindi ako katulad ng mga katulong na pinalayas niya. Nang maihain ko na ang pagkain ay tinignan iyon ng binata. Naupo ito at kinuha ang kubyertos pagkatapos ay nagsimulang kumain. Habang ako naman ay nasa gilid lang at pinapanood siya. Grabe ha, pakiramdam ko ay nanonood ako ng commercial ng isang restaurant habang nakatingin sa kanya. Yung paraan ng pagsubo niya sa kutsara, pati yung paglunok niya. Kahit na ang pag-inom ng juice, wala atang pangit na anggulong lalaking to ah. Nakakainis. Are you going to stare at me until I finish this food? Napadiretso ako ng tayo sa tanong ng binata. Sir?
Kunwari ay hindi naintindihan ang sinabi niya. Nako, panalangin ko lang ay huwag akong sumagot kapag nagtanong siya ng Ingles. Nakita ko na mapanuring tao itong si Romano. Ang klase ng mga tingin niya ay hindi basta-basta. Para bang pinag-aaralan niya ang bawat kilos at galaw ko. Wala. Tumikim na lang ito and he also cleared his throat. Hindi kaya okay yung timpla ko sa juice? Tapos na akong kumain, Mandy. Humarap ka sa akin at may nais akong pag-usapan. Sambit nito. Sumunod ako at tiningnan ko siya. Okay ang pagkain. Sakto sa panlasa ko. Pasado ka na sa kusina. Ani pa nito. Ay, hindi pa ba kanina nung sinabi nito na magluto ako? Akala ko naman ay okay na dahil inutusan niya ako na ipagluto siya. Sabi ko naman po sa inyo, sir maalam rin ako sa paglilinis ng bahay. Saka marunong ako mag-alaga ng mga halaman. Hindi ko hahayaan na mapaalis ako sa bahay na ito. Kahit sigurado naman ako na hindi ako magkakagusto sa lalaking to, ay kailangan ko pa rin na pagbutihin ang trabaho ko dahil baka palayasin niya ako dito kapag pumalpak ako. Hindi ko pinapayagan may pumuntang ibang katulong sa garden. Ako mismo nag-aalaga ng mga bulaklak, kaya't huwag kang pupunta doon, Mandy. Ano? Bakit? Doon ko nga gustong pumunta Pero hindi ko inaasahan na marunong siyang mag-alaga ng halaman. Sandaling natigil ako nang marinig ko iyon sa binata. Ibang epekto sa akin ng lalaking mahilig sa mga halaman. Isa ng pagkakatulad namin. Sige po, sir. You can go to the pool, to the rooftop, sa lahat ng lugar sa bahay ko para maglinis maliban sa garden. Naiintindihan mo ba, Mandy? Malungkot akong tumango. Yun sanang hardin nito na maraming bulaklak ang nais kong puntahan, tapos bawal pala. Nang magpaalam na ang binata na babalik sa kanyang silid, ay kaagad kong iniligpit ang kanyang pinagkainan. Hinugasan ko ito at tinungo ko ang sala para maglinis. Kinuha ko ang feather duster at nagsimulang mag-alis ng alikabok. Mukhang kahit walang katulong ang lalaking yon, ay na-maintain ang kalinisan nitong malaking bahay. Pero ang tanong, makakaya ko bang linisin itong 3 palapag na bahay? May garahe pa ha? Saka ako at si Manang Celia lang ata ang katulong. Wala na ba tong balak na mag-hire ng iba? Hindi na ata ako aabutin ng 2 buwan Baka paano na ako sa pagod sa paglilinis sa laki ng bahay na to. Mandy! Narinig kong boses ni Manang Celia. Lumapit ito sa akin habang may hawak na walis tambo. Nakakain na ba si sir? Opo, umakyat na po ulit sa silid niya. O siya, sige. May 2 katulong sa labas, mag-a-apply daw. Papapasukin ko na at papadiretsuhin sa silid ni sir. Nagpatuloy na lang ako sa paglilinis at nagpunas na rin ng mga vase. Nang makarinig ako ng mga yabag, ay napalingon ako. 2 babae ang nakita kong pumasok kasama si Manang Celia. Napahinto ako sa paglilinis at tinignan ng 2 babae mula ulo mukhang paa. Charis, grabe ang kakapal ng makeup nila. Tapos mag-a-apply ng katulong pero naka-miniskirt. Yung isa naman, nakapantalon nga pero naka-crop top ng damit at litaw ang hinaharap. Akyat na kayo sa 2 palapag sa dulong bahagi ang kwarto ni sir. Rinig kong sabi ni Manang. Thanks, sabi ng isang babae at sabay na umakyat ang mga ito. Ako naman ay nalapitan ko si Manang habang hawak-hawak ko ang basahan at feather duster. Sa tingin ko ay hindi mag-a-apply ng katulong ang 2 yon. Mga itsura pa lang. Manang, sigurado ka po ba na mag-a-apply sila bilang katulong? Oo, iha, mag-a-apply ang mga yon. Ang totoo ay sa lahat ng katulong na nag-apply dito kay sir, ikaw lang ang ibang itsura. Napahawak ako sa tapat ng puso ko at kunwari ay nasaktan ako. Grabe ka sa akin, Manang. Tumawa si Manang at tinapik ako ng mahina sa balikat. Biro lang, Mandy. Ang ibig kong sabihin, yung mga nag-a-apply ng katulong dito ay palaging mga sexy na babae, mga naka-makeup at magagandang kasuotan. Hindi naman ako naniniwala na mag-a-apply sila dito ng katulong. Pero kailangan kasi ni sir na maglilinis ng bahay na to. Sa laki ba naman kasi ng bahay na to, abay hindi sapat ang 5 katulong lang. Tapos ngayon, 2 lang kami ni Manang Celia. Pala rin kaya yung 2 babaeng umakyat? Ibig sabihin pala po na ako lang po yung kakaibang itsura? Tumawa na naman si Manang. Medyo naiinsulto na ako ha. Oh, sa'yo na rin ang galing na kakaiba yung itsura mo. Siguro kaya rin na makita ka ni sir sa guardhouse ay napansin niyo yung suot mo at itsura. Sa'yo na kasi siyang magaganda at sexy na nag-a-apply sa kanya bilang katulong. At dahil palpak rin ang ibinigay na katulong ng mga agency sa kanya, tumanggap na si sir ng mga walk-in applicants. Dagdag pa nito. Palpak? Ano pong ibig mong sabihin na palpak, Manang?
Nagnanakaw, madalas kong mahuli. Marami-rami na ring mga katulong ang nag-apply at halos lahat ay nasisante. Hiling ko nga, Mandy, sana ay magtagal ka. Hindi lang kasi katulong ang kailangan ni Sir sa bahay na to. Biglang tumaas ang mga kilay ko sa sinabi ng matanda. Ano pa, Manang? Ang alam ko, katulong ang kailangan sa paglilinis ng bahay. Kung hindi lang katulong ang kailangan ng binata, ay ano pa? Tanong ko pa rito. Sasagot pa lang sana si Manang nang marinig namin ang baritonong boses ni Romano. Get out! Sabay kami naglakad ni Manang at aakyat na sana kami nang makita namin si Romano na hawak ang dalawang babae. Layas! Hindi ko kailangan ng mga katulad nyo dito. Ang kailangan ko ay mga tunay na kasambahay na maglilinis ng bahay, hindi mga kalapating mababang lipad. Nang tumingin ako sa dalawang babae, ay nakita kong inis na inis ang mga mukha nila. Padabog silang bumaba ng hagdan at tinungo ang labas ng bahay. Nang muling umangat ang tingin ko para tingnan si Romano, ay nakita ko siyang hinihilot ang kanyang sentido. Kanina pa yun ha? Manang Celia, huwag ka muna magpapapasok ng mga aplikante. Hintayin mo na sabihin ko kung kailan muli pwede. Anito kay Manang. Bago tumalikod si Romano, ay nakita kong hinilot niya muli ang kanyang lalamunan. I heard that he cleared his throat 3 times. Narinig ko rin ang pag-ubo niya. Mukhang lalagnatin ng masungit na amo ko ah. Lumipas ang oras ay hindi na muling lumabas pa ng silid si Romano. 8:00 na ng gabi at nakaluto na rin ako ng hapunan. Kaso ito, hindi pa rin bumababa ng silid ang binata. Nakakapagod nang umakyat para pumunta sa silid nito. Ikaw, Manang, hindi ka pa ba kakain? Tanong ko sa kanya. Ako kasi nakakaramdam na ng gutom. Hindi naman ako nananghalian at nakalimutan ko nang kumain bago umalis ng bahay ko. Hanggat hindi pa kumakain si Sir, hindi ako maaaring kumain. Sagot nito. Kaagad na milog ang mga mata ko. Patakaran kaya iyon ni Romano? Pero sa totoo lang, ilang oras pa lang ako dito ay marami na akong napansin sa ugali ng binata. Una, mainitin ang bait nito. Pangalawa, mahilig itong magpakita ng katawan, kaya kailangan ko maging alerto. Pakiramdam ko kasi tinetest niya ako kung may gusto ko sa kanya sa paraan na ipinapakita nito ang katawan nito. Pangatlo, palamura ito. Pang-apat ay yung mga mata nito. Napaka mapanuri. Pakiramdam ko ay sa tuwing titingnan niya ako, nababasa niya ang nasa isip ko. Kailangan handa ako sa tuwing may itatanong siya sa akin. At panglima, yung authority. Pag nagsasalita ito ay mapapasunod ka na lang talaga. Ang sabi kasi ni Dad ay mabait ito, mabuting tao. Lahat ng magagandang salita bago ako umalis ay sinabi niya sa akin. Hindi raw ako magsisisi na ito ang mapapangasawa ko. Pero ngayon pa lang, ang daming dahilan para ma-turn off ako sa kanya. Kaso, hindi ito ang maaari kong idahilan para hindi matuloy ang pagkikita namin. At ang inaasam na kasal ni Dad. Masyadong mababaw ang mga dahilan na ito. Kung gusto mo, Iha, kumain ka na. Napalingon ako kay Manang na magsalita ulit ito. Mukhang hindi po ako pwedeng kumain nang hindi pa rin nakakakain si Sir. Pero nagugutom na talaga ako. Baka magalit po siya. Dugtong ko. Hindi naman ganoon si Sir Iha. Ang totoo ay walang problema sa kanya kung mauunang kumain ng mga katulong niya. Sabi niya noon sa akin, ay kung nagugutuman kami, kumain na kami at wag na siyang intayin. Hindi kasi tama sa oras ang pagkain ni Sir. Minsan sa sobrang dami ng trabaho, ay nakakalimutan na niya ang pagkain. Umayos ako ng upo nang marinig ang sinabi ni Manang Celia. Talaga po? Akala ko kasi kaya hindi po kayo sumasabay ay dahil bawal. Sagot ko. Umiling si Manang Celia at tumayo. Napatayo na rin ako at nang magsimula itong maglakad papunta sa kusina, ay sinundan ko siya. Pero nakuha ang atensyon ko sa sinabi ng ginang na sa sobrang dami ng trabaho ay nakakalimutan ni Romano ang kumain. Nabanggit nga ni Dad na hardworking person si Romano. Sinabi din ni Dad sa akin na seryoso ito sa trabaho at kapag nasa kumpanya ay hindi ito tumatayo sa upuan hanggat hindi natatapos ang ginagawa nito. Hindi, Iha. Ayoko lang talaga dahil nais kong mas mauna si Romano. Anito bago kumuha ng pinggan at naglagay doon ng kanin at ulam. Lang mailagay nito sa lamesa iyon ay tumingin siya sa akin at ngumiti. Kain na, Mandy. Alam ko nagugutom ka na dahil kanina ko pa napapansin na tumitingin ka sa kusina. Nakakahiya. Observant rin pala itong si Manang. Naupo na lang ako at ngumiti sa kanya. Ang bait nitong si Manang. Kapag pinalayas ito ni Romano, ay kukuhanin ko talaga tong kasambahay sa bahay ko.
Her vibe gives me a grandmother vibe. Yung pag-aasikaso rin niya sa akin kanina. Salamat ng marami, Manang. Ang bait niyo po. Kinuha ko na ang kutsara at nagsimulang kumain. Habang kumakain ako, ay nakatingin lang ito sa akin hanggang sa maubos ko ang pagkain. Nang matapos ay tumayo na ako at pumunta sa sink at nagsimulang hugasan ng mga pinagkainan. Naramdaman ko naman na lumapit sa akin si Manang habang pinanonood ako. Nakatingin ito sa mga kamay ko habang naghuhugas. Pero Iha, napansin ko lang, ang gaganda ng mga daliri mo. Ang haba. Nasabi mo na sanay ka sa pagiging katulong, hindi ba? Paano mo naaalagaan ang ganito na mga kamay mo? Napangiwi na lang ako nang matapos kong hugasan ng mga pinagkainan ay mabilis kong pinunasan ng mga kamay ko. Hindi ko nga rin po alam, Manang. Normal po ata yun? Sagot ko at sinundan ng pagtawa. Bigla ko tuloy na itago sa likod ko ang aking mga kamay. Ang ganda rin ng mga daliri mo. Saka mapuputi rin, kaya ka siguro balot na balot ay iniingatan mo ang kulay mo. Tanong pa nito habang nakangiti. Sa loob-loob ko ay kabado 20 na ako. Observant nga itong si Manang. Kailangan ko pa rin pala mag-ingat sa kanya. Pero napansin ko lang itong si Manang ay sincere naman ang mga tanong. Hindi yung parang nagdududa siya sa katauhan ko dahil sa mga napapansin nito. Naku, maputi nga po ang angka namin. Kahit na mahirap ang pamilya namin, ay napagkakamalan ako ng mayaman dahil sa kutis ko. Saka opo, kaya rin po ako nagsusuot ng mga mahahabang damit ay dahil iniingatan ko ang aking balat. Tugon ko sa kanya. Tumango si Manang sa akin. O siya, halika na at magsarado na tayo ng mga pinto at bintana. Anito kaya tumalima agad ako na maglakad ito. Nang umakyat kami sa 3rd floor, ay nilingon ko ang silid ni Romano. 4 na oras na ang nakakalipas at hindi pa rin ito bumababa. Mag-aalas 9 na. Ang unang palagi kong pinupuntahan para i-check ang mga outlet ay sa 3rd floor sa rooftop. Madalas si Sir pumunta dito kapag nais nito. Ani Manang at pinuksan ng isang pinto. Napaawang na lang ang mga labi ko na makita ang rooftop na sinasabi nito. OMG, ang daming halaman. May mga bulaklak rin. Napalakad ako at lumapit sa mga halaman na naroon. Open area, pero kapag nagbabadya ang ulan, ay maaaring isara ang lugar na to. Ani Manang, at kinuha nito ang remote sa gilid. May pinindot ito doon at bigla na lang may still-like window na lumabas sa mismong gilid. Umakyat yun hanggang kumonekta sa bubong. Ang high-tech, pwedeng maging close area. Grabe, bilyonaryo nga itong si Romano. Grabe itong bahay ni Sir Manang. Sabi ko at lumapit sa kanya. Ang linis din dito pati ang mga sofa at unan. Namangha ka ba, Iha? Marami pang lugar dito sa bahay na. Tiyak mamamangha ka. Tugon ito sa akin. Mukha nga, kami kasi ay kahit mayaman at malaki ang aming bahay, ay wala kaming ganito kagandang rooftop. Naku, sabi ni Romano bawal ako sa garden. Siya lang daw ang maaari doon. Ngayon, alam ko na kung saan ako madalas mamamalagi. Hello mga flowers. Grabe yung mga halaman ni Romano Sobrang mahal. May Juliet Rose pa to. Bumilis tuloy ang tibok ng puso ko dahil sa tuwa. Maya-maya ay hindi ko napansin na matagal na akong nakatingin sa mga halaman habang nakangiti. Mukhang mahilig ka sa mga halaman, Mandy. Hindi nawawala ang tingin mo sa mga yan. Napatikim ako at nahihiyang lumapit sa matanda. Konti lang, Manang. Sa ibang mga bahay rin kasi na mga pinasukan ko ay may mga halaman. Magaganda sila. Saka nakakatulong kapag malungkot. Tingnan mo lang sila ay gagaan ang pakiramdam mo. Sagot ko rito. Naglakad na ang matanda kaya sumunod na ako. Habang paalis ng rooftop ay nakangiti pa ako habang kumakaway sa mga halaman para magpaalam. Tama ka, Iha. Kaya marami talaga dito niyan kasi mahilig sa halaman si Sir. Kaagad nawala ang mga ngiti ko at napatingin ako sa likod nito nang sabihin niya iyon. Nang matapos kami mag-check sa buong bahay, ay sinabihan ako ni Manang na maaari na magpahinga. Pero nang makaakyat ako sa 2nd floor, ay muli akong napatingin sa hagdan papuntang 3rd floor. Hindi pa rin kasi bumababa si Romano para kumain. Huminga na lang ako ng malalim at pumunta na sa aking silid. Malayo ang room ni Manang sa akin dahil nasa ibaba ang silid nito, kaya hindi ko na ito machika-chika at bukas ko na maitatanong ang mga nais kong malaman sa bahay na ito. Na-curious ako sa sinabi ng matanda na maaaring kalungkutan ng dahilan kung bakit maraming halaman si Romano dito. Bakit ito malungkot? Kung tutuusin ang laki nitong bahay, ang ganda. Dream house talaga ng karamihan. Saka ang dami nitong pera.
Kahit anong gusto nito ay maaari niyang bilhin. Anong dahilan para malungkot ito? Teka, bakit ko naman iniisip kung anong dahilan? Tumayo ako at tinungo ang banyo ng silid ko. Pero bago yon ay sinigurado ko munang sarado ang pinto ng silid ko. Hay, napakainit. Sambit ko habang inaalis ang main uniform. Sa ilalim kasi ng polo shirt ay naka-black long sleeve pa ako. Mag-quick shower lang ako. Nakakapagod ng araw na to sa totoo lang. Masyado ang acting skills ko. Pero kailangan ko pang galingan dahil napaka-observant ni Manang Celia. Hindi nga ako mabubuking ni Romano, pero baka si Manang naman ang makaalam ng sikreto ko. Maya-maya pa ay tinanggal ko sandali ang fake bangs at naghilamos. Nang maalis ko na ang lahat ng saplot sa katawan ko, ay tumapat na ako sa ilalim ng shower. Ano kayang mangyayari bukas? Sabi ni Manang ay tuturuan niya ako sa paglilinis ng pool. Na-excite akong bigla. Ibig sabihin, makikita ko na ang pool dito. Kaso, nasaan kaya yun? Hindi ko naman nakita yung pool kanina kahit medyo nakapunta na ako sa ibang parte ng bahay. Nang makatapos akong maligo ay humarap akong muli sa salamin habang walang kahit ano sa katawan. Kaagad akong napabuntong hininga. Kahit matakaw ka talaga, Amanda, mabuti na lang at hindi ka nakakabilbil at hindi nababago ang shape ng katawan mo. Napatigil ako sa pagsasalita nang makarinig ng tunog. May nagri-ring. Mabilis kong isinuot ang fake bangs ko at binasa yun ng konti. Pagkalabas ko ng silid, ay hinanap ko ang nagri-ring. Isang device iyon na nasa loob ng drawer. Cellphone? Bakit may cellphone dito? Ang nakalagay sa screen ay master's bedroom. Kaagad ko yung sinagot pero napakunot ang noo ko nang wala akong marinig. Hello? Wala pa ring sumasagot. Hello? Wala pa ring sumasagot. Nang ibaba ko na lang ang tawag, ay saka ako may narinig. Water. Mahina pero rinig na rinig ko ang garalgal na boses ni Romano. Sinasabi ko na nga ba, nagkasakit siya. Yung paghawak nito kanina ng lalamunan at ang pag-ubo nito. Maaari rin kaya na kaya ito maagang umuwi ngayong araw ay dahil masama ang pakiramdam nito? Sir Romano? I need water, Mandy. Bring water in my room. Okay sir, sandali. Ibinaba ko na agad ang tawag. Sa sobrang pagmamadali ko, ay baliktad ata ang suot kong green long sleeve. Yung pajama ko naman ay kung ano na lang ang nadampot ko sa loob ng bag. Hindi pa kasi ako nakakapag-ayos ng mga damit sa drawer. Nang masiguro kong okay na ang itsura ko sa salamin, ay tinungo ko na ang kusina. Dali-dali ako nag-prepare ng pagkain at ininit sandali ang tinola. Kahit tubig lang sinabi ng binata, ay mainam na rin na madalhan siya ng pagkain para makakain ito at makainom ng gamot. Mas okay din kung maligamgam na tubig ang inumin nito. Hinanap ko rin ang lagayan ng mga gamot sa mga drawer at nang makita ko yon, kumuha agad ako ng gamot. Nang masiguro na wala na akong ibang kailangan, ay umakyat na ako sa 3rd floor. Buisit, napakataas! Sir? Kumatok ako pero walang nagsasalita. Nang mapansin kong hindi nakalak ang pinto, ay kaagad kong ibinaba ang tray at binuksan ang pinto. Sir, narito na po ako. Patingin-tingin lang ako kay Romano na nakataklob ng kumot. Kaagad kong ipinatong sa lamesa ang tray na hawak ko at ang una kong ginawa ay kinuha ang remote ng aircon at hininaan iyon. Giginawin ito lalo. Napakalamig kasi dito sa kwarto nito. Sir, nandito na po ang tubig. Nagdala na rin ako ng pagkain mo para makakain ka. Nilalagnat ka sir, no? Hindi ito nagsalita. Napansin ko yan kanina sir. Ilang beses mong hinilot ang sikmura mo. Ilang beses ka rin tumikim, tapos naubo ka pa. Bakit hindi mo sinabi sir na masama ang pakiramdam mo? Eh di sana nakainom ka agad ng gamot para hindi lumala. Bigla akong napaatras nang ibaba nito ang kumot. Mariin ang pagkakatitig nito sa akin. He's really sick. It's written all over his face. Pero he still look good. Sir? Tanong ko. Ipinikit nito sandali ang mata nito at mukha siyang nahihirapan talaga. His face is pale. He looks so tired and he has droopy eyelids. Mukha itong kawawa. Water. Diretso na ang salita nito pero minamalat pa rin. Kaagad akong tumalima at kinuha ang tubig at nang maalala ang pagkain ay lumapit ako sa kanya. Sir, may sakit po kayo. Kailangan ninyo na kumain. Mainit pa po itong tinola at makakahigop kayo ng sabaw. May gamot rin po dito. Sana sir sinabi ninyo po na masama ang pakiramdam ninyo. Naagapan pa sana. Dagdag ko, iniabot nito sa akin ang tubig. At nang bumangon ito at sumandal sa headboard ng kama,
ay nakita kong wala na naman itong saplot pang itaas. Sus Mariosep, giginawin talaga siya ng malala. Sir, dapat ay nagdamit kayo. Malakas na po ang aircon dito pagpasok ko. Tapos wala pa po kayong pang itaas. Nasaan po bang drawer ninyo? Tinitigan na naman niya ako. Sir, nasaan po ang drawer ninyo? Kailangan niyo magdamit. Gusto niyo po bang pumanaw? Hindi niyo naman po siguro gusto magka-hypothermia.